SBP mga bro, ipapadala na kaya ang Gilas Team A sa SEA Games sa Thailand at Guam aminadong malakas ang Gilas. So hindi lang panalo ang nakuha ng Gilas Pilipinas laban sa Guam mga bro, kundi history din ayon sa FIBA. Gilas pa nga lang ang nakapagtala ng 61 rebounds sa isang laro. Malaking bagay talaga yung pagdating ni QMB sa Gilas Pilipinas mga bro. 10 nga sa rebounds na yan ay galing sa kanya. Dinomina talaga ng Gilas Pilipinas ang painted area at pinahirapan ang mga bigman ng Guam. Dito mo talaga makikita kung gaano kaganda ang lineup na may maraming bigman. Hindi na kasi tulad ng dati ang ating mga bigs na puro sa loob ang laro mga bro. Itong sina AJ Edo, Kai Soto, Carl Tamayo at QMB may mga tira din kasi sa labas yan. Malaking bagay para gumana ang triangle offense. Aminado naman itong Guam mga bro na malakas daw talaga ang Gilas Pilipinas, kaya sila nahirapan. Hindi nga sila makapuntos sa loob dahil sa presence ng ating mga bigman, kaya napipilitan silang tumira beyond the arc. Ang masama pa dun, maalat pa nga ang kanilang shooting. Itong si Jericho Cross lang talaga ang bumubuhay sa kanilang opensa. Pero noong nakapag-adjust ang depensa ng Gilas at inilagay ni Coach Timcon si Scotty Thompson kay Cross, hindi na nga ito nakapag-provide ng maraming puntos. Mataas din ang naging plus minus ni Scotty Thompson, patunay na naging effective talaga siya sa laban na to. Iba talaga ang nadadalang timpla ni Scotty Thompson kapag siya ang nagtitimon sa kanilang opensa. Sa kabilang banda naman mga bro, SBP, ipapadala na kaya ang Team A ng Gilas Pilipinas sa SEA Games sa Thailand. Malapit na nga ang SEA Games mga bro at Gilas Pilipinas nga ang defending champion sa tournament na yan. Plano ngang depensahan ng Gilas ang kanilang titulo, kaya lang iniipit nga sila ng Thailand ngayon. Dahil sa kanila gaganapin ang SEA Games, ina-abuse nga nila ang kanilang karapatan gumawa ng rules. Una nga nilang ginawa ay iban ang mga import o naturalized ng bansa. Kinakailangan puro local lang ang maglalaro, kaya hindi makakapaglaro si Justin Brownlee. Pagkatapos nun mga bro, marami pang ang PhilAm player ang tinanggal sa lineup ni Coach Norman Black. Parang ayaw na nga ng Thailand paglaruin ang Gilas Pilipinas dahil iilan na lang sa mga player ni Coach Norman Black ang natitira. Pero kung itong Gilas Team A ang ipapadala ng SBP sa SEA Games mga bro, kahit walang Justin Brownlee, kayang-kaya nga nitong mag-champion. Kaya lang magiging risky din to para sa binubuong plano ni Coach Timcon para sa FIBA World Cup. Alam naman nating hindi connected sa FIBA ang SEA Games. Kailangan ngang maiwasan ang injury para healthy lahat ng player ni Coach Timcon pagdating ng FIBA World Cup. Marami pa naman tayong talented player na pupwedeng mag-participate sa Thailand. Hindi naman siguro nakakahiyang matalo dahil iniipit nga nila tayo sa kanilang roles. Mas nakakahiya pag sila yung natalo sa kanilang pang-iipit, 'di ba? Kaya sana makabuo pa ng malakas na lineup sa SEA Games. Kayo mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?